Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentohan po natin ang ating Senator Marcoleta at nagpahayag po siya. At sinabi niya po sa kanyang pahayag, ang tunay na issue ng flood control ay pinagtatakpan nila umano. At ganun din po ang korupsyon. Pinagtatakpan din po nila ang korupsyon umano. Lalong-lalo po ang ginawa nila sa Vice President. Hindi po ba? Pero ang Vice President ay hindi naman po siya tanga at hindi po siya nagpasilaw sa pera. Kaya nga po alam niya lahat kung sino po ang mga sindikato at mga ulo ng buhaya pagdating po sa korupsyon. Hindi lang po sa flood control. Marami pa. Unahin po natin si Senator Marcoleta. Ayon po sa kanya. Pakinggan na po natin at panoorin ang ating senador. Yung kasi yung gusto nilang takpan eh. Oo nga po eh. Kaya bawat maisip nila na maaaring katampukan ng atensyon ng tao, Oho, malihis. maiwas, Yun, mailihis palihis. talaga. Oho. Doon sa talagang dapat nating puntahan. Talagang yan ang kanilang pinaangat, pinipilit na palakihin. Inaapuyan nga ho talaga ng gustusin eh. Oo, inaapuyan nila kasi sa kanilang pag-asa, sa kanilang paniwala na hayamot matatakpan din yan. Ayan, oo. Gumawa tayo ng maraming issue, pampatakip, Oho. pantakip. Ha? Oo. Paano mo tatakpan yung nalimas na kabangbayan? Yun na nga. At saka gusto ko kasing, alam ba kayong planong ipatawag si Adrian Bersamin dyan sa ano? Kasi yun ang parang hinahanap na marami ngayon. Yan daw ata ang, anong tawag ito? Ang pwedeng magsalita at maraming sasabihin sen eh. Wala na bang hearing? Ang pinag-uusapan dyan kung paano tatratuhin yung majority report. Kung magkakaroon nga ng majority report. Oo nga pala, draft pa lang kasi eh. Magtatalo pa ron eh. Oho. I-adapt pa yun eh. I-report yung magkakaroon ng ulat o report ang committee, Blue Ribbon Committee, kapag ka ito'y napirmahan na ng minimum of 11 members. Oho. Ganun pala ang proseso nun, no? Oo. At doon mo questionin ngayon dahil kinakailangang panindigan nila yon Opo. sa plenary. At doon babangon lahat ang mga issues. May ganun pa pala, no? So, bilang chairman ng Blue Ribbon, tatayo ka doon. Ito na ang ating majority report ukol sa Blue Ribbon Committee. Oh, imbes na kasi yan ang pag-igihan niya. Oho. Kung ano-ano na naman ang Issue. Totoo yun eh. Kung ano-ano na naman ang issue. Ganun po ginagawa nila lahat eh. Di ba? Dapat tutukan mo kung talagang seryoso ka at sinasabi mo lalabanan mo korupsyon at tutuldukan mo ang korupsyon at hahabulin mo talaga ang mga nagnakaw sa taong bayan. Hindi ba dapat tutukan mo? Kaya lang mukhang sila pa nagpoprotekta. Hindi po ba? Kaya nga po, napakarami na pong panglilihis ng issue. Tama po si Senator Marcoleta eh. Maraming pantakip. Napakaraming issue binubuksan. Di po ba? Katulad po itong West Philippine Sea. Nabulaga po sila. Alam pala ni Senator Marcoleta ang tunay at ugat ng problema ng West Philippine Sea. Sila ang may gawa. Hindi po ba? Pinamigay nila ang 240,000 nautical miles. Mas malaki pa sa Pilipinas yung ating pag-aari ng karagatan. Hindi po ba? Justice Carpio. At kasama rin po dyan yung labas-pasok nung panahon po ni Pinoy, si Trillanes. Hindi po ba? Grabe po. Kaya nga po mga kabayan, lahat po ng nilalabas nilang issue ay lagi po silang nasusunog. Sunog. Katulad po itong West Philippine Sea, sunog na sunog. Dahil nga po angkin na angkin at tinatawag mo na ito'y pag-aari natin, yung pala pinamigay mo na ang napakalaking bahagi ng ating karagatan na pag-aari na natin. Kaya nga nakita nyo po, yung flood control, nawawala po, tinatabunan nila. Pero, hindi naman po papayag dyan si Senator Marcoleta na yan po ay mawala lang na parang bula at matabunan po ng issue dahil inubos nila ang pera at kaban ng bayan. Pera ng taong bayan, inubos nila. Kaya nga sabi sa ni Senator Marcoleta, paano mo mapagtatakpan?
Kung inubos nila ang pera ng taong bayan at binabaon pa tayo sa utang, mapagtatakpan mo ba yan? Kaya nga lang, diyan magagaling ang sabwatan nila. Dahil pati yata ang mga malalaking mainstream media sa ating bansa ay kasama yata sa pagtatakip para po ang issue ay matabunan na. Pero hindi po tayo papayag at uulit-ulitin po natin ang mga ginawa po nila katulad po ni Senator Marcoleta na hindi po sila tatantanan. At ganun din po ang Vice President. Alam po ng Vice President ang lahat ng systematic sindikato at pagkasugapa nila sa pera. Alam po ng Vice President. Kaya nga po pinagmumura sila ng Vice President sa galit, lalong-lalo po sa pamumulitika sa kanya. Ibalik tanaw po natin ulit ang galit ng Vice President sa mga tunay na mga magnanakaw umano sa ating bansa. Ang mga ulo, ang mga big fish, ang mga malalaking ulo ng buhaya umano. Ito po ang ating Vice President at ang kanyang galit sa mga magnanakaw. Alam po ninyo, siguro Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mo pa. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya. Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Yan, walang boboto po. Ang boboto lang po, Comelec umano. Yan po. Baka Comelec lang umano ang bumoto. Yan po. Si Senator Marcoleta, nakita niya po ang korupsyon. Nauubos ang kabang pera ng bayan. Nakita niya po, inubos. Ganon din po ang ating Vice President. Nakita niya po kung sino po ang matatakaw, masisiba sa pera. Lalong-lalo nung sila po yung nakabalik sa kapangyarihan. Nakita niyo po. Kaya wala pong mangyayari sa investigasyon, mga kababayan. Walang mangyayari sa investigasyon ng flood control. Dahil nga po, marami pong nagtatakip. Marami po silang abogado. Marami pong sabwatan. Hindi po ba? Dahil mismo ang Vice President, ano sabi? Parang ang pera ng bayan ay parang pera niya. Grabe siyang magpamigay. Pinamumudmud ang pera ng taong bayan na parang kanya. Kaya nga dumami magnanakaw eh. Hindi po ba? Kaya dumami ang magnanakaw dahil nagpapamudmud ng pera. Yung tinatawag na tambaluslos. At ganun din kasuga pa sa pera ang tinatawag daw na First Lady.
At ganun din po si Bongit. At syempre, hindi po magpapadaig dyan si Sandro na meron din pong allocable at insertion na hindi bababa sa 50 billion ayon mismo kay Libiste, kay Congressman Libiste. Yan po mga kabayan, ang sinasabi po ng ating Senator Marcoleta ay talagang tunay po na pinagtatakpan po nila ang issue ng flood control scandal. Hindi po ba? Dahil nga po hirap po nilang pangalanan ang big fish at kung sino ang ulo na malalaking buhaya. Hindi po ba? At napakatagal po nila na ilabas ang kanilang report diyan po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po ba? Kaya po mga tambay, hintayin na lang po natin. Dahil alam naman po natin, yan po ay sarswela. Sarswela lang po umano. Para lang po mailihis at pagtagalin ng pagtagalin hanggang sa makalimutan na po ng taong bayan. Yan po yata ang plano nila. Kaya nga buhay na naman po ang issue ng flood control. Mga bayan, buhay na naman po ang issue ng China. At syempre po ang ICC. At syempre po ang mga paghabol at pagtugis doon sa mga kaalyado ng mga Duterte. Mga kababayan, mabuhay ka po, Senator Marcoleta. At syempre po, ingat-ingat po kayo, Senator Marcoleta. Alam nyo naman po kung paano po sila kumilos at gumalaw. Ingat-ingat po kayo. Baka po kayo ay puruhan naman nila sa mga susunod na araw. Ingat-ingat po kayo. Dahil kami po yung maasa naman sa wish ni Cara David. Yan po ang aming pag-asa. Dahil wala po kami pag-asa sa mga men in uniform generals sa panahon ngayon. Wala pong kapag-pag-asa mga Pilipino. Bakit kaya? Mga kababayan. At syempre po, yung dasal po natin mga kababayan, tuloy-tuloy lang po na maingatan po tayong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang ating Vice President ay lagi din po maingatan sa kapahamakan sa dami na nagpapabagsak po sa ating Vice President. Thank you po sa mga dasal nyo. Maraming salamat po. At thank you rin po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At thank you rin po. Shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Jesus Baldapena, si Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po ng marami. At syempre po, yung lagi po natin sinasabi, konting tiis lang po mga kabayan. Magtiis lang po tayo ng konti. At hindi naman po sila panghabang buhay dyan. Maraming salamat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.